Ang aso hindi kailangan mataba, kailangan slim, parang may korte. Eto, ganito ang tamang katawan ng aso. May shape dito, parang Coca-Cola body. Pag kinuha mo yung side view, kinapa mo yung ribs, dapat hindi siya parang daan sa Pilipinas na bako-bako. Pinaka-ideal na consistency ng Supero raw food pag pinapakain, eto okay pa to. Pero to dapat mapakain na, yung medyo tubig-tubig na. Itong ganito, pinaka-ideal yung ganitong tsura. 50% ng health ng aso mo ay nutrition. Ang nakaka-affect. One way, para yung 50% na yun solid, is pakainin mo ng raw food. So, today ay magpapakain tayo ng, ilan aso natin? 42. Magpapakain tayo ng 42 dogs. So, kung iisipin nyo yan, hindi naman yan mga asong maliliit lang, kagaya ng mga aspin, asong gubat, o whatever you call itong mga maliliit na to. Hindi lang naman ganyan yan. Hindi lang tayo 42. Meron pa tayong tatlong borders. So, 42 plus 3, 45 dogs kami ngayon. Pag ikukumpara mo yan, let's say yung mga nakikita nyo lagi ng mga shelter, mga dog shelter, siguro ang equivalent namin sa isang shelter ang isang malaking aso, 75 kilos, halimbawa si Lakan. Ilang aspin yun? 7. Equivalent namin kapag ikukumpara natin sa mga dog shelters na yun naman yung lagi nating nakikita, na maraming mga aso. Siguro roughly ang level namin mga 250 to 300 dogs. Yun ang equivalent. Ano yun, Anya? Halika dito. Ito rin yung magandang pakita ko. Ito yung improvement na unti-unti ginagawa na ng... Shh! Huy! Bakit? Ito? Okay, so ang ginawa na namin, unti-unti, ginagamit na namin yung inner fence. Halika, Anya. So kaya itong bata na to, pwede na siyang gumala dito, hanggang dito. Ayan, andyan na yung mga giant dogs, oh. So, pwede na siyang pumunta dito. Ayan. Nakikita na niya yung mga giant dogs na naka-off leash. Ayan, oh. Na hindi siya nangangamba na baka kagatin siya. Ayan, oh. Nai-enjoy na niya. Ayan. Dito. Diba? Dito pa. Makakaikot siya. Make sure lang nakalock. O, di ba makikita mo na yung giant dogs. Halimbawa, bumisita ka dito, pwede kang umikot dito, makikita mo si Orange na off leash hanggang dito. Papunta dito, dito. Di ba lawak? Ando si dilim. So yung mga bisita, may enjoy na nila yung 360 degrees ng Farm 1 na naka-off leash yung mga aso na hindi sila nangangamba na baka kagatin sila o dambahan sila. Di ba? Ito si dilim, nakikita nila. Hindi lang siya naka-leash. Ngayon makikita na yung mga aso na naka-off leash and ginagawa kung ano yung normal nilang ginagawa sa Supero. Di ba? So kung gusto mo ng moment, pwede ka dito. Hindi pa to final, itong mga to, marami pang babaguhin dito. Halimbawa, gusto mo, dito ka lang. Gusto mo lang makita yung silakan o kaya si Dream. Nakaupo ka lang dito, pipicturean mo sila. Diba? Pwede, diba? Kung takot ka, pwede ka rin naman nandun sa outer fence, nakasama yung mga aso, pag hindi ka takot. Diba? Ano lang to, patikim lang to. Sinubukan ko lang kay Anya. Tingnan mo itong bata. Pag nandyan siya sa loob, syempre, lalapitan siya ng mga aso. Kung gusto niya makita, dapat naka-leash para restrain yung aso. Dito, may fence, so nakikita niya yung aso dyan sa paligid. Diba?
So meron pa mga ito, gaya nito, kaya pang lumusot, aayusin pa. Si Tala. Tingnan nyo naman, improvise lang para di makalusot yung malalaking aso. Si Orange, lalo na yan. Ano yan? Escape artist yan. Ano lang to, mga patikim lang to. Pasensya na kayo at yung anak ko ay nagre-request na mabisita yung pinapagawa ko para makapag-comment siya kung anong kulang. Ayun. Andun na siya sa mami niya ngayon, kaya tuloy tayo sa vlog. Okay. Unang tanong, Casey. Si Casey, pumayat na si Casey. Ba't ka pumapayat? Dahil ba sa trabaho mo o dahil nagpapapayat ka? Natakot po sa aso. Hindi nga, yun nga. Hindi, nag-aano din po eh. Nagpapapayat ka? Opo. Okay. Okay, unang tanong, kailan mo huling nahugasan tong banyera? Kanina po. Kanina? Opo. Tingnan nyo. Kasama po sa paghuhugas po ng... Ganyan talaga kulay niyan. Pero dati, ang kulay nito, itim. Yung pala green pala tong banyera namin. Lagi na kasi hinuhugasan to. At eto, ilang kilo ang pagkain ng aso ngayon? 49.3 po. 49.3. Di ba 50 tayo? Bawas po tayo sa puliser eh. Tapos kay Chico po. Okay, so sa last vlog kasi, nagbawas tayo ng mga pagkain ng aso kasi matataba na sila. Ang binawasan natin, si Tala, si Chico, sino pa? Si Jose po, tapos si Maya, tapos si Donya po. Donya. 3 Hungarian Puli. Sino pa binawasan natin? Si Arabia po, tapos si Pilipinas. Kasi yung mga boss, pag makikita niyo yung mga aso na yun, sobrang tataba na para pwede nang gawing lamesa yung yung kanilang likod sa lapad. At hindi rin magandang masyadong mataba, di ba? Opo. Aray. Ay, sir, hindi no. Aray. Uy, sir, pumayat ka na, sir, ah. Tama, pumayat. Anyway, ako rin, tingnan, kuha na yung katawan ko. Di ba pumayat na ako? Opo. Dati laki niyo po eh. Hindi, totoo. Kasi yung nakita ko po yung video niyo sa ABS-CBN eh. Kasi po nag-pop up po siya kasi may, po. Sabi ko, ang laki pala ni sir dati. Dati nung ABS-CBN time, ako noon, 90 kilos ako noon. Ngayon, ang latest ko is 75 kilos. Tingnan mo, laki ng binawas, no? Laki nawala sir. Yung mga damit ko dati, double XL. Ngayon, medium to large na mga damit ko. Anong importansya nun dito sa vlog natin? Di ba? Ang aso hindi kailangan mataba, kailangan slim ang katawan niya. Yung parang may korte. Halika dito, bagari. Eto, ganito ang tamang katawan ng aso. May shape dito. Di ba? Meron siyang shape dito, parang Coca-Cola body. Then, pag kinuha mo yung side view, yan. Kinapa mo yung ribs, dapat hindi siya daan sa Pilipinas na bako-bako. Yung kasi semento lang bako-bako na naman. Hindi ganun. Dapat dapat yung ribs hindi mo makakapa. Makakapa mo siya pero very minimal yung buto. Okay, ganun dapat. Then, dapat yung buto dito hindi litaw. Okay? Makikita nyo yung ibang aso, nakaganon na dito, payat yun. Diba? Ito, hindi to payat. Okay. Ito ang tamang katawan. Ngayon, ang katawan ng mataba, ganito na lang para madaling i-describe. Halimbawa si Baghari, ang katawan ng mataba ay, wala namang mataba kasi dito, pag ito dumiretso na, pag gumanon na yan, yan, nawala na to, halimbawa itong curve na to, hindi na pa pasok, pag gumanyan na yan, sobrang taba na nung aso mo. Then makikita mo yung asong mataba, hingalin. Halos ayaw nang gumalaw. Gusto na lang niya nakaupo, nakahiga at kumain. Yun na lang gusto niyang gawin sa buhay niya. Okay? Yun ang asong mataba. Okay. Kaya napakahalaga mga boss na ang bawat pagkain ay tinitimbang. Ayan Sino na to? Kay kay Kim. Kay Kim, 2.1 kilos? 2.2 po. 2.2 kilos sa isang araw ang kinakain ni Kim. So yan, may timbangan dyan, 2.2. Kulang na lang, lagyan ko ng presyo para talagang nakakonsensya yung ginagawa namin 2.2 kilos. Ayan. Ganyan karami, 2.2 kilos mga boss. At beef and chicken yung pagkain. Ganda, no? Tingnan nyo. Karne yan,
beef and chicken. Ano to, ang aming Supero Raw Dog Food kasi nakapattern siya sa prey model na parang noong unang panahon, ang pagkain ng mga aso or ng mga wolves na ninuno ng mga aso na 99.99% pareho ang DNA nila, ang pagkain ng mga yan ay prey. Ano ba ibig sabihin ng prey? Ang prey ay anything na makita nila sa wild na pwedeng kainin. Halimbawa, nakakita sila ng wild na rabbit. O, di ba? Marami pang ganyan sa ibang bansa, wild na rabbit. So, pag kinain nila yung wild na rabbit, kumpletos yun. Merong laman, may buto, may laman loob, may dugo, may balat, at merong soft cartilages, kagaya ng mga sa laman loob, merong mga lalaugan, yan, mga yan. Esophagus, liver, pancreas, o lahat na nandun. Ang isang Supero Raw Dog Food, o ang isang pack ng Supero Raw Dog Food, meron nun. Kaya ito makikita nyo, merong mga, ay putik. O, sa'yo na yan. Ito, halimbawa to, etong kulay na to, ito yung mga offals, ito yung laman loob. Laman loob, dugo, nandyan. O, syempre, madugo yan, di ba? Pag kinatay, pag halimbawa nasa wild ka, di mo naman matatanggal yung dugo eh. Kaya pag kinain mo yung prey mo, may dugo talaga nakasama yun. May laman, may fats. Nandito na lahat, di mo na ma-identify eh. Syempre, sikreto namin kung anong proportion nito. Kasi pag sinabi namin, edi lahat na kayo gumawa ng raw food namin. But at least, kahit na confidential yung laman na yon, sumusunod kami sa prey model. Prey model raw. Search sa internet, prey model raw is 80% meat and fats, 10% offals, 10% bones. So, ganyan. 80-10-10. Yun yung ibig sabihin ng prey model raw. Ang kaibahan na lang doon, nagkakatalo na lang yan sa sourcing ng materyales. Kami, maganda sourcing namin. Accredited slaughterhouse yung pinanggagalingan ng mga produkto namin. By accredited, NMIS accredited. Yun, doon na lang. At saka syempre sa production itself, kung gaano kalinis. Tingnan nyo mga boss, kanina pa tayo nag-uusap pero isang langaw lang ang nakikita ko. Ito lang oh. Ito, nasan yung langaw na yun? Nawala pa, isang langaw lang. Indication na yung produkto, kahit na perishable siya, kahit na meat siya, hindi masyadong attracted ang langaw kasi na-preserve namin yung cold chain at maganda yung pagkagawa. O, isa pa, highlight. Kikita nyo yan? Yan ay bawang. So ano lang yan? Fresh na bawang, tinadtad, tapos nilagay sa ilalim. Di mamaya haluin para mag-mix yung bawang doon sa raw food. Okay? So yung raw food namin, may plastic pang kasama. Oh. Ba't may plastic to? Kasama doon sa natadtad. Ayan. Ayan. Okay? Yung mga plastic na yan, kasi sa amin, nakalagay siya sa plastic labo eh. Pero pag commercially available, walang plastic yan kasi naka-vacuum seal. Ito ay kabuuan dito, 45 na dog bowls. Dito naman tayo ngayon kay Princess. Princess, magandang umaga. Kamusta ka? Magandang umaga po. Parang no? ABS-CBN. Anyway, nakita ko kasi na busy-busy ka. Anong assignment mo? Naglalagay ka ng gamot? Opo. Tingnan natin yung gamot. Ano yan? Halimbawa kay Senyora na lang. Kay Nakita ko. Senyora. Senyora, yan. Okay. 3 klase ng gamot. Ano to? Malunggay, turmeric, at tawa-tawa. Malunggay, turmeric, at tawa-tawa. Para saan to? Dati kasi ang gamit namin powder, di ba? Nakikita yung binubudbud namin na ganyan. Nga lang kasi, yung kasing impact noon, dito pa lang sa bunganga ng aso or dito pa lang sa pagkain, parang nadidilute na yung epekto nung gamot. Nito ko lang naunawaan to ha. Ang nagsabi lang sa akin si Doc Nicer. Shoutout kay Doc Nicer. Ang maganda daw, naka-capsule. Kasi yung capsule, ang purpose niyan, pag nilagay mo, dinidilute nyo ba yung capsule sa ano? O para may nakita akong wasak kasi hindi niya nalulunok. Okay. Pero sa malalaki, buo, di ba? Opo. Okay. Etong capsule kasi, ang ginagawa lang natin is nilalagay natin dito, tinatapping sa atin, hinahalo natin. Ang kahalagaan ng capsule, kaya capsule yan, may coating yan. Para yung gamot, pag kinain ng aso, ako yung aso, no? Kinain ko. Pupunta sa stomach ko. Sa stomach, sasabog yung gamot. Di ba? Sa stomach naman talaga, nangyayari lahat ng adventure nitong gamot na to. Dito dapat sumabog. Kaya capsule na kami ngayon.
Saan nabibili to? Sa Shopee. Gusto niyo ba kaming gumawa nito? Pwede naman, basta merong mag-willing mag-rebrand ng Supero. Suki kami nito. Kung gusto niyo, kung meron kayong manufacturing nito, i-message niyo ako. Then, bibisitahin ko yung facility niyo. Pag nabisita ko, i-document natin na, titignan ko talagang legit. Kasi itong brand na to, legit. So, pag legit yan, kahit na ng partnership, wag ng rebranding, kahit lagay nyo na lang, Supero and anong brand nyo, pwede na ako doon. Okay? Kasi napopromote itong mga ganito, which is nakakatulong naman talaga sa aso. Maganda siya. Alam niyo yung pagpapakain ng aso, kaya ba ng isang tao to? Kaya pero isang araw. Hindi, tanongin kita, Princess. Ano ba, wala si Casey, wala si Michael, kaya mo mag-isa magpakain? Abutin po ko dito na siyam-siyam, sir. Ilang oras abutin? Makabutin po ko dito ng alas 3. Matagal talaga yun, no? Lalo na po pag matigas Pag frozen, lalo na to, so ito kasi frozen to, pagtatadtad pa lang nito, ilang oras na. So, kailangan talaga dito teamwork, hindi pwedeng isa. Gagawin namin to ng teamwork ngayon. Pag ako lang mag-isa to, kamusta ka naman? Anong ginawa ko, di ba? Wala na akong ginawa, pakain na lang akong aso. Halimbawa, ako lang mag-isa sa lahat ng aso, parang ako nagpakamatay nun. Ako magpapakain, ako magdilinis, ako magpapakawala, akong aawat sa away. Awat pa lang ng away, wala na eh. Kailangan talaga dito teamwork. Kaya, kailangan ang bawat isa sa team ay pareho ng objective. Bakit ganito to? Ito yung sinasabi ko. Kanino to? Yan po yung kay Rosie Boy na napabalik po dyan. Tapos po, So, tanggalan ng may tira si Rosie Boy. Opo. May tira po siya, tapos po yung naiwan po yung gamot pagkuha po namin ng mga pagkain. Kailangan na-check kung yung gamot na pinapakain nyo sa mga aso nyo, naiinom ba talaga nila? Lalaro. Kaya po ngayon po ginagawa po namin kay Rosie Boy, sir. Tinatanggal po namin yung gamot. Kasi Okay lang. Okay lang. Maliit naman na aso eh. Kumaga, yung paglalakbay ng gamot mula sa bungang hanggang stomach, malapit lang. Sinong unang pinapakain? Ganun po. Una dito. Opo. Ganun. Okay. Tapos sinasabay na yun doon. Sila din, di ba? Ano to eh, oh? Ano lang Manager to? yan, manager. Manager yan eh, manager. So, 2 tao kaya, no? Mabilis. Sakto lang, sir. Sakto lang. Case. Sir, kung si Kuya Michael magpapakain, sir. Wait lang, sir. Pag si Michael na Kasi magpapakain. po malakas po yung pers niya pag nagtadtad eh. Ang pinaka problema yung pagtatagtad. Kaya. Oo. Kaya na isang tao. Hindi, hanggang sa pag-aabot, ganun. Kaso matagal din, di ba? Kasi unahin niya doon. Magsisimula na tayo? Actually, yung details ng pagpapakain, diskarte, yung diskarte, kung sinong unahin, sino magpapakain sa ganito, sa ganyan, hindi na ako nagdidikta nun. Sila na nag-uusap. Total, may teamwork naman sila. So, sila na yon. As to, ilan ang pakain kay ganito, yung macro, yung total ba, yung kabuuan, parang managerial yan eh. Yung tingin mo sa taas, top view sa akin. Overall direction sa akin. Pero yung implementation ng pagpapakain sa kanila. Ganun ang ginagawa namin. Normally, hindi ako micro-manager sa ganitong mga pagkakataon. Kasi mas alam nila kung paano diskarte kasi sila yung araw-araw na gumagawa. Yung nga lang, di ba, nakakita ng plastic. Sisitahin ko yun. Bakit dito may capsule? Anong explanation nito? Yun. Yung mga ganun. Sa susunod, dahil nasita ko na, hindi na mangyayari to. Di ba? Hindi Diba? na po talaga. Kasi pag nakita ko ulit, galit na ako nun. Sinong nagbibigay doon? Ako po. Minsan po si Casey. Bakit to matubig? Una. Yun. Yun. Kanina pa to, kaya matubig. Actually, ang pinaka-ideal na consistency ng Supero raw food pag pinapakain, eto okay pa to. Pero to dapat mapakain na, yung medyo tubig-tubig na. Okay? Itong ganito, eto sana ang pinaka-ideal, yung ganitong itsura. Kasi intact pa yung liquid sa loob. May plastic Yung pagkatadtad yan, Opo. hindi naman siya pinaka-worrisome, pero pangit lang tingnan pag may plastic. Kasi yung mga aso naman kumakain din ng plastic pag lumalabas. Diba? Pero kumbaga, kung good manufacturing practices, good handling practices, kailangan walang plastic. Di ba? Casey, kailangan walang plastic. Pag nagtadtad ka ulit, wala ng plastic. Ito, may plastic. Ito yung sinasabi ko.
Ano kasi ito, di ba? In-explain ko na kanina, galing sa plastic labo, kaya ganito. Pag sumisiksik, mahirap tanggalin unless lumambot siya. Ito, may plastic. Ayan. Reality, mga boss. Pero yung mga commercially available, hindi ganito. Walang plastic doon kasi napaka-sensitive ng mga customers ng Sopero. Kahit nga konting plastic lang makita mo, kung magalit na, well, right naman nila yun kasi bumibili sila. Then we respond naman politely and nag-apologize kami, then pinapalitan namin yung mga may quality issue. Okay? Makikita ka dyan, bakal. Yung mga, sa mga, ewan ko siguro sa source, may mga stainless steel, stainless chips na sumasama. Langaw, minsan, kulay blue, kulay green, lahat na yata ng langaw, no? Meron tayo, no? Yung mga yon, nare-resolve yun, then ini-improve namin yung facility namin. Like ngayon, nagpapatayo kami ng bago. Pag ganon, replacement agad, then apology. Okay? Ito, may mix na. Pangarap, si Baghari, ayan, nandito. Nadisiplina na rin. Dati, dinadambahan niya, tapos kinakain. Ngayon, hindi na. Paano ginawa niyo? Paano sila nasanay na ganyan na? Pinagsasabihan lang po namin. Anong sinasabi niyo sa Huwag kanila? kayong lalapit dyan. Kinakausap niyo? Hindi namin kayo papakainin. Kinakausap nila yung mga aso. Sumusunod naman, no? Dapat si Tala at Chico nandito. Sino papakain kay Tala at Chico? Ako po. Hindi ka natatakot? Hindi po. Paano mo, pinapahintay mo pa rin siya? Pag tumigil na po siya, tsaka ako po binubuksan yung gate niya kasi po pag nagalit po siya, makadakmain po ko nun. Pakita natin mamaya kung paano niya pakainin si Chico at si Tala. Si Chico at Tala, kaya mo pakainin sa kamay. Pero pag nasa cage na yan, ano yan teritoryo yan Tapos food aggressive. Talagang tatimingan mo. Pakita natin. Sino pwede na? Ito, si Lucy. Last vlog, pinag-usapan natin na napakahalaga. Ano-ano yung mga factors na nakaka-affect sa health ng aso mo? Tala! 50%. Galit, oh. Pakita mo muna. Tala! Okay, so 50% ng health ng aso mo ay nutrition ang nakaka-affect. One way, para yung 50% na yun solid, pakainin mo ng raw food. Ano yan? Yung mga sinasabi na ang raw food is bad, ang raw food is makakasama sa aso, hindi totoo yun. Kasi talaga namang ang raw food ay maganda sa aso. Siyempre, mga marketing stunt na yun, nasasabihin na pangit ang raw food, dapat kumain ng ganito, ganyan. Pero in fact, raw food ay the best sa aso. Sino yun nandito? Si Lucy po, tsaka si Sunod-sunod Six. na tayong gano'n para mabilis. Okay. Ha? Saan yan? Ako muna. Si Lucy. Ito po kay Lucy, ito po kay Six. Kanina tong kanan. Kay Lucy po yan, sir. Okay, Lucy and Six. Okay. So ito. So si Lucy. Ito masarap pakainin to Kasi naghihintay to Ayan o. Hindi. Di ba? Hihintay. Ito si Six. Hey! Ito si Turkey, Tama yung gamot. Yung gamot, kinain niya yung gamot, di ba? Ayos. Ito si Belarus. Pakainin mo na rin, Iba-ibang style ng pagpapakain Hindi naman,
India to. May mga alabay na mababagal kumain. Gaya nito, mabagal kumain to. Ito si Kobe. Kobe. Ay! Okay. Sarap na sarap siyang kumain. Ito, napakain na. Si Antonio, tama yan, mabagal kumain yan. Pero, tinatsaga namin kasi payat. Kakain yan. Ito si Rasha. Si Rasha, after nung salpukan nila lapu-lapu, tsaka lakan, tumumal kumain kasi masakit yung mga kagat niya eh. Pero ngayon, bumalik na yung appetite. Ito. Si Bulldozer yan. Apo. Akin na lang si Bulldozer. Joke lang pala yun, bulldozer. Ito, si Dilim, oh. Akala ko gusto ni Dilim tubig-tubig. Okay na po, malambot po yan. Malambot, basta malambot lang. Yan ka lang. Okay, so si Dilim, after nung paralysis niya, ayaw na niya yung matigas na pagkain. Gusto niya yung malambot kasi dinidilaan na lang niya eh. Naapektuhan siguro yung kanyang dila. So si Pyongyang. Okay. Eto si Bulldozer. Ha? Nagkita ulit tayo Oh, highlight mo yung poop. Oh, ganda ng poop oh. Shh! Ganda ng poop ni Bulldozer oh, dark brown. Marunong ka pa ba mag-sit? Ha? Pakainin nyo na dyan. Shh! Nagsisit pa ba to? Opo. Sit to. Okay. Okay. Good dog. So si Orange, okay na. Oy, ito si Lakandula. Ilang kilo pagkain nila Lakandula? 2 kilos? 2.1. Loko-loko no? Sit. Di ba 2.1 sila man? 2.1. Okay. Alam niyo yung di ba dati, ang pagpapakain namin ay hapon. Ngayon, ginawa kong umaga. Kasi nga, gaya nito, may mga pupo ngayon, di ba? So, mamaya pagkakakain, pupo ulit yan. Ang mangyayari kasi, pag hapon mo pinakain, pag pumupo siya sa hapon dahil uwian na, wala na maglilinis ang pupo. So, ginawa kong umaga. Yun yung isa. Pangalawa, dahil sa hapon, pag nagpakain ng hapon, yung pinagkainan hindi na mahuhugasan. Kasi uwian na eh. So ito, pagkatapos kumain, huhugasan ulit lahat ng dog bowls. Yan. Star-Lord. Yung kay Tala, hintayin niyo ako Gusto makita si Princess. Kamang, bait nito. Upo agad Huy. Eye contact. Ito yung kanina. Deng. Hindi ko naman yun. Siya ba talaga nagpapakain? Sino? Ito si Senyora. Si Kim. O, ba't may pupo doon, no? Kapupupo lang po niyan, Kapupupo sir. lang? Dadakot ko lang po ng mga pupo dyan, sir. O, things like this. Pag pinakain mo ng hapon yan, tapos meron yan, kinabukasan, madumi na yan. Mayumi, Arabia. Eto, tinan yung katawan nito. Kaya mong kunin ng top view. Ang lapad na Straight na siya eh. Kaya, top view. Kaya kaya mataba eh. Mataba na. Ito si John Wick. Pilipinas. Si Abu. Ang ganda-ganda ni Abu. Si down pa ang ginawa.
Si Abo, kailangan din bawasan to. Taba eh, no? Parang hirap na siyang maglakad. 1,250 lang po yan, sir. Gawin nating 1,150. Taba eh, oh. Ito, si Lapu-Lapu. Ano, gago ka pa rin, ha? Si... Ano? Pag pagkain. Si Raulo. Kaya mo to? Pwede po yan na naupo sa akin. Sa kanya lang po yung So, paano nakikinig. binibigay? Hindi na po siya galit. Binuhusan ko po yung gitya, tapos ginaganyan. Ah, so, bigla na gano'n. Ito. Ayan po, hindi po naupo, sir eh. Kasi ito, dito na po. Pakita mo na, Kel. Ito, nangangamuhan talaga to. Oh, umupo naman eh. Oh. Astig, di ba? Galit pa yan. Ah, sige, ito. Tingnan natin to. Ayan. Pag sinagpang na niya yung pagkain, hindi ko na pwedeng hawakan yan kasi kakatayin ka yan. Ayan, tama to. Oh. Ganyan talaga ugali niya eh. Taba, oh. Pero nagbawas na tayo, di ba? Ba't tayo kumain? Kahapon po yung kumain. Hapon na po yung kumain kahapon. Hapon ng hapon. So, sino-sinong kumakain ng hapon? Pag may mga natira po minsan po si Lapu-Lapu, minsan po si Kim. Ito po madalas po to si For sure, Edwick. tingin ko si Kim hindi kakain na umaga yan. Oh, ganun mga boss, kasi ngayon, mainit ang panahon. Ano yan, kaya maganda rin na umaga kayo magpakain. Kasi kung hindi man nila maubos yung allocation nila ng umaga, ipapakain nyo ulit ng hapon. Uy, Okay, ganun siya. Hindi ka na naman Kaya kumain. mga hindi nag-ubos, Ha? yan, ang dami, oh. May factor kasi yung init ng panahon sa appetite ng aso. Saka pa. Kasi pag alam nila mainit ang magiging weather, Ikaw din. sa halip na yung Ikaw energy din, nila na, maldita. pag kumain kasi sila, Saka pa. nagda-digest sila, di ba? So, mas mainit yung pakiramdam nila nun. Kaya gusto nila, wag kumain ng marami para yung hindi maapektuhan pa ng further heat yung pagda-digest dahil mainit ang panahon. Okay? Para iwas heat stroke sa kanila. So, yung mga yan, papakainin niya mamaya. Eto, hindi rin nag-ubos, oh, si Antonio. Tawag dito. Sa kanya din nasunod. Pero, hindi ko pa nakikita yung checklist. Pero, kahapon kumain lahat. Sino hindi nakaubos? Dalawa, Belarus at Antonio. Then, the rest na ubos. Kasi minsan mo kasi may mga ano po eh. Hapon po talaga kumakain yung iba eh. Oo. Umaga ka. Yan, kailangan lang nakikita ko. Pag ganun, kunin na agad para hindi masyadong matunaw yung raw natin, ha? Okay po. Itago na agad, ano? Let's go mga guys. Lumapit kayo sa amin at sumama. Aray ko, sakit. Daldal kasi. Ang sakit nun ah. Sakit ah. Ming! 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 Asa na naman si Rowa? Ang bihirang Rowa na to. Asa na kaya si Rowa? Monat. Gray. Pussy.
Punta naman tayo sa baba. Ay! Hop, hop, hop! Lakad na, pasok na sa kulungan mo. Lakad na. Shh! Bisa mo. Bilis na. Pasok na dun. Pasok na. Tingin nyo ah. Donya. Saan to? Kanino to? Sa nursery po. Nursery kay Alamid Kay Senyora po. Kay Alamid, kay Hiraya. Marilag. Ayan, pakainin nyo na doon. Yung mga yon nandun kasi sila nagkukos sila ng gulo sa pack pag pinapakain. Asan sila Asmus? Si Casey magpapakain kay Asmus. Tingnan natin paano magpakain si Casey. Kailangan, magro-roll over muna yung aso, Magbubukas nga. Asmus, Dilata, magka-partner. Binabantayan nyo pa? Hindi na. Okay, good. O yan mga boss, kahit aspin pwede. Kahit asong gubat pwede sa Supero Raw Dog Food. Mas maganda nga tingnan nyo mga katawan, ang kikinis. Hindi porke aspin, papakainin nyo ng tira-tira ng kanin. Kung may pera kayo, Lablab. pakainin nyo ng maganda. Supero Raw Dog Food. Lablab, kain na dapat. ikaw. Si Pangarap, Kain Alam mo, ikaw galing sumunod ha. kay Kain ikaw Casey. lablab. Para Si tataba na ikaw Baghari. ha. Kain ikaw ha. Kain ikaw ha. Ayan, O yun, yung isang yan, yung Belgian na yan, nakatali yan kasi yan gago yan Kain ikaw, kain. Temo, sumusunod naman. Very good. Okay, so ito. Marilag, Alamid. Sabay na ako. Papakainin ko yung tuta, yung tatlo. So, yan, si Alamid, Marilag. Then ito kay Kanggal, Kanggay, at Alabay. Talagang lock na lock Hindi lalabas yung mga yan. Nandito yung pagkain dito tayo sa init. Sa initan. Ganda na nung kanggal Pag may pagkain, di ka lampa Pag walang pagkain, lampalampahin ka. Ito sobrang laki Lapad. Ikaw nandadamba ka. Okay. Go. Wala, iba talagang kumain to. Ang bilis Siyempre, mga awat na naman ako. Kaya mong gawin yan kasi lang, 3. Pag marami yan, di pwede. Ihiwalay mo talaga to. Ayan, 2 na yung hawak ko. 2. Hanggang sa maubos ni Kanggal. Alright, pakawalan. Okay. So napansin ko sa Supero, 5 bagay lang yung focus namin
Ngayon ko lang din naisip na nung diniscuss ko yung last vlog. Ang una is nutrition, genetics, environment, lifestyle, at ang last ay ang vet care. Sa 5 yun, umiikot lang ang buhay ng aso. Kaya ang vlog namin ay umiikot lang doon sa 5 yun. Ulitin ko, 50% nutrition, 20% genetics, 10% environment, 10% lifestyle, and then 10% vet care. Yan. Diyan lang umiikot ang buhay ng aso. Okay? Ang gandang umaga, mga boss.